Okay, sa video na to, tuturuan ko yung kung paano mag-configure ng sarili nyong server PC at kung paano mag-add ng role. First to keep in mind, pag gagawa ka ng ganitong procedure is kailangan yung version ng PC mo ay server version. Like yung example ko dito, Windows version 2008 R2, ang server PC siya. So, first step, click na natin yung start kasi mag-configure tayo ng networking. Type natin OOBE. Okay, pag na-type natin yun, may lalabas na result, isa lang. Select natin yun. And after that, here, configure networking, click lang natin yan. And dito, meron na tayong LAN. So, okay. Click natin yung properties. Right-click, okay, and lalabas yung properties. Click natin yon. After that, select natin yung version 4 here ng Internet Protocol version. And pag na-select na natin ng mouse, click natin yung properties. Ayun, and para malagyan natin ito ng tab na to ng mga numbers or IP address, kailangan natin click tong or shade tong circle na to. Yan. Ayan, and nalagyan na natin yung IP address ng ating PC, server PC rather. In my case, 10.0.2.15. And press tab and lalabas yung automatically yung subnet mask. And yung default gateway naman, pipilipan na rin natin. In my case, 10.0.2.2. Okay, so sa baba naman, yung preferred DNS server, lalagyan lang natin yung IP address natin dyan. 10.0.2.15. Yan. And after that, if all things are set na, click OK. And yun, check natin yung properties. Check natin muna. Okay, na-save siya. Pwede natin siya i-close. Okay, so pag na-close na natin siya, guys, X na natin tong tab na to. Yan. X na natin yan. And proceed na tayo sa set up ng name ng ating server PC. So, typo pa. Lagyan lang natin server 1 or pwedeng server 2. Kung kayo bahala kung ilan yung server PC nyo. Sa akin, pang 1 ko pa lang to. And okay, pag yung type nyo na dyan, dito rin. Click nyo yung change dito. Yan. And yun. Computer name. Papalitan natin yan ng server -1 rin. Okay, so pag napalitan na natin, guys, click yung OK here. Wait lang natin. Nag-loading. Okay, so after clicking OK, the operating system will require you to restart your computer. So, we will restart it now. X muna natin tong tab na to. And click restart now. X muna natin yung mga tab, guys. Click restart now. We just have to wait. Check muna natin kung naka-record siya. Naka-record. Goods. Waitan natin mag-boot up yung ating computer. Skip ko na lang ito mamaya sa editing. Okay, after nyo mag-restart, check muna natin. Open natin yung device manager muna here sa baba sa may icon. Ayan. Parang system unit like. Tapos may toolbox yung icon na yun. Click natin yun. And wait lang natin siya mag-open. Ayan, nag-open na siya. And makikita natin dito yung information ng ating computer. So, pero tayo dito mag-double check kung tama ba yung lagay natin ng mga settings, IP address, subnet mask, ganun. Okay, so dito nakikita naman natin na tama ang paglalagay natin, pati yung full computer.
contributor name, tama. Next naman ay mag-add na tayo ng role. Click lang natin tong under the server manager word, click lang natin yung role, and yon lalabas tong summary tab ng role, nakalagay 0 of 17 installed. Wala pa tayo na-installed, so mag-install tayo ng role. Okay, next natin to. So ang unang role na i-install natin, ito required to yung unang role na install natin is yung Active Directory Domain Services. So ito, kita natin siya. Pagka-click nyo doon, lalabas tong Add Roles Wizard tab. Add lang natin yung features. Click na natin tong Add Required Features. Okay, pagka-click natin guys, magkaka-check yan dyan. Next na natin. And ito yung mga things to note lang. And ito yung mga features. So, click natin install. Ayan, wait lang natin matapos yung installment. And pagkatapos nun, may makikita yung installation succeed here. So, successful yung ginawa natin pag-install ng role. So, ganun lang. That's how you configure your server PC or a server PC rather, and add roles.